Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Muli ako si Mia Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today, this is the third topic, which is God gives us all things in Christ. And our scripture is all about Romans chapter 8, verse 32, NI version. He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously gives give us all things. So, tungkol saan nga ba tong verse na ito? So, ang verse na ito ay nagpapakita ng sukdulang kagandahang loob ng ating mahal na Diyos na ibinigay ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. So, kung ibinigay niya ang pinakamahalagang regalo, tiyak na hindi niya ipagkakait ang anumang mabuting bagay na kailangan natin. So, hindi lahat ng ating kagustuhan ay mabuti para sa atin. Ngunit tinitiyak ng ating mahal na Diyos na palagi siyang magbibigay ng nararapat para sa ating kabutihan. So, ngayon dadako tayo sa ating teaching. So, yung first teaching is God is the perfect epitome of generosity. So, ang mahal na Diyos natin ay nagpapakita ng walang hanggang kagandahang loob sa pagbibigay ng kanyang anak para sa ating kaligtasan. So, ang kanyang pagiging mapagbigay ay sukdulan at hindi matutumbasan. Second is God does not withhold any good thing. So, ang ating mahal na Diyos ay hindi nag-uurong ng anumang mabuting bagay na kailangan natin. Kung siya nga ay handang magbigay ng kanyang anak, walang mabigat para sa kanya na ipagkakaloob sa atin. So, last teaching is God give us everything. We need not everything we wait or we want. So, ang Diyos natin ay nagbibigay ayon sa ating tunay na pangangailangan. So, hindi lahat ng ating hiling ay mabuti para sa atin, kaya pinagkaloob niya ang naayon sa kanyang plano at kabutihan. So, ngayon dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is be generous to God's kingdom work. So, yung kagandahang loob ng Diyos ay nagtuturo sa atin na maging mapagbigay din, lalo na sa gawain ng kanyang kaharian. So, dapat natin suportahan yung mga ministeryo, simbahan at iba pang layunin na nagpapalaganap ng ebanghelyo. So, second is trust that God is good and not a spoiler. So, dapat tayo magtiwala sa katangian ng Diyos bilang isang mabuting ama, kahit hindi agad natutupad ng ating mga hiling, alalahaning ang kanyang plano ay palaging mas mataas kaysa sa atin. So, last is be satisfied with God's provision. So, dapat tayo makontento or matutong makontento sa mga biyayang ibinibigay sa atin ng mahal na Diyos. Sa halip na maghangad ng labis is magpasalamat sa kanyang sapat na provision sa ating buhay. So, ngayon dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about why is it important to trust that God gives us what we need rather than what we want. So, para sa akin, ang Diyos kasi bilang isang mabuting ama natin ay nakakaalam ng ating tunay na pangangailangan. So, ating mga kagustuhan ay minsang nagmumula sa ating pansariling pagnanasa. Ngunit alam niya kung ano ang makakabuti sa atin at sa pangmatagalan. So, kapag nagtitiwala tayo sa ating mahal na Diyos, is tinutulungan niya tayo maging maunawaan na ang kanyang kalooban ay palaging pinakamahusay. So, sa pamamagitan ng pagdagkap ng kanyang biyaya, is natututo tayong magpasalamat at mamuhay ng may kapayapaan. So, let's pray na po. Aming Ama sa langit, salamat sa iyong walang katapusang kagandahang loob na ipinakita sa pagbibigay ng iyong anak para sa amin. Lord God, turuan mo kaming magtiwala na laging ibinibigay ang mga bagay na makakabuti sa amin. Naway mamuhay kami na may pasasalamat, kontento sa iyong provision at maging mapagbigay rin sa iyong kaharian. Sa pangalan ni Jesus, Amen.